At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Halos balagtang hiniga si Tisoy sa kahintay kaibigan. Ilang sandali pa lang ay parating na ang kasintahan. Pero hidahabol siya ng bantay. Nagmalapit na sa kinaroroonan ni Tisoy ang dalaga, ay binaril siya at tinabahan. At pinilit ni Tisoy ang lumapit kay Nina na naghihingalo dahil sa tama ng baril sa katawan. Nawala ng malay ang dalaga. Pinilit ni Tisoy ang tumayo para hanapin ang gamot. At nakita rin niya at nilulunod. Bigla siyang lumakas at nagpunta rin sa kinaroroonan ng bahay para kumuha rin ang gamot para kay Bida. Sa gabi niyon, biglang nawala ang ilaw sa bahay at sinamantala yun ni Tisoy, kaya nakakuha siya ng gamot. At dahil sa dilim, nahulog sa tinutungtungan na inilagay para sa turista. Samantala, gumaling din si Bida nang malulun ang gamot. Minsan, nagkukwentuhan ang mga magsasaka at napadahan si Jose. At pinag-uusapan pala nila ang tungkol sa pagkawala ng mahiwagang bahay. At habang nagkukwentuhan sila, dumating si Delia kasama si Edward. Napansin niyo rin siguro na nawawala ang bahay na nagkakaroon ng iba't ibang kulay ng ilaw tuwing gabi, hindi ba? Opo, senyorita. Nawawala. Kaya sino man sa inyo ang makapagtuturo kung sino ang may kagagawa ng pagkawala, bibigyan ko ng 1,000,000 bilang pabuya. Nako, napakalaki pala. Alamin namin kung sino ang gumawa ng Delikado ang lagay ni Tisoy. Siya lamang ang pwedeng makagawa nito dahil sa kanya ang bahay na yun. Kaya kailangan na mapaalalahanan ko siya kaagad para makapag-ingat. Edward, tayo na. Iuwi muna ako sa bahay. Sandali lang. Bakit po, senyorita? Di ba si Mang Jose yun? Tingnan nyo. Diyos ko, nakilala ko. Lalayo na ako rito kaagad. Si Mang Jose nga yun. Akin na yung baril mo, Edward. Babarilin ako! Babarilin ako! Tinamaan ako. Pero hindi ako nasaktan. Tumagos lang ang bala ng baril sa katawan ko. Totoo ba ito? Totoo ba? Ang sinabi niyo itay, biniril kayo ni Delia? Oo, Tisoy. Pero, ay nakapagtataka. Naramdaman kong tumagos ang bala sa likod ko pero hindi naman ako nasugatan. Ha? Paano nangyari yun, itay? Nako, anak. Alam ko na may kapangyarihan ang bahay na yon. Bukod sa nakagagaling ng sakit ng mga gamot na nasa loob.
magiging hindi ka rin tatabla ng kahit na anong pantalim o sandata. Ha? Totoo kaya ang hinala niyo, itay? Maaaring totoo yun, anak. Kaya gusto kong masubukan. Ha? Ito. Anong gagawin niyo, itay? Sasaksakin niyo ako? Naku, huwag po, itay. Masakit po yan. Ikaw ang sasaksak sa akin. Ito. Kunin mo yung balisong na ito at subukan mo akong saksakin. Sige na. Ha? Tay, Kwan. Hindi ko po kayang saksakin kayo. Nako. Matatakot po ako. Saksakin mo ako, Tisoy. Kung hindi, ikaw ang sasaksakin ko. Itay. Sige na. Saksakin mo ako. Pero dahan naman, baka masubatan ako. Oh, tignan niyo yan, itay. Pati kayo alanganin. Kaya, huwag na kaya. Subukan lang natin. Sige na. Sige na, Tisoy. Sige na. Sige po, sige. Sige, saksakin mo ako. Oh. Ha? Ano? Itay, nakita niyo yun? Ah, Hindi ka man lang nasugatan. Pero kitang-kita ko na ang balisong na tumago sa tiyan mo. ano? Ngayon, naniniwala ka na talagang may kapangyarihan ng bahay. Sandali. Ikaw din ang sasaksakin ko ngayon. Ano? Naku, huwag naman, itay. May testing lang. Ito sa'yo. Ya! Ano ka mo? Buhay pa ang usi na yon? Akala ko ba namatay na sa sakit? Buhay pa pala. Opo, Mami. At alam mo ba, na parang hindi man lang siya nasaktan nang tinamaan ko siya sa likod. Nakatakbo pa rin at nakatakas siya. Kaya maaring siya ang kumuha ng bahay na yun. Kailangang mabawi mo ang bahay dahil pinakagastusan mo yun. Opo, Mami. Sasabihan ko uli si Edward na huliin nila ang matandang yon at parusahan. Kung hindi nila maibabalik sa akin ang bahay, ay papatayin ko siya. Kailangan gawin mo na kaagad ngayon. Baka makalayo na sila, hindi mo na sila mahahanap. Opo, Mami. Sige po. Aalis na ako. Pupunta ako ngayon din sa bahay nila Edward para hanapin at hulihin ang pamilya ni Mang Jose. Naubos na ang perang pinagbentahan ko ng lupa. Pero hindi pa rin gumagaling. Ang ubo ko, hirap na ako. Sana magamot tayong Hindi tumatalab ang gamot na binili ko. Ganun pa rin. Pila. Pila yung mga papagamot. Ano itong nakikita ko? Marami na po. May nakapila ng mga tao. Kahit anong sakit. Ano kaya ito? Pila. Magkapagtanong nga sa isa. Ako. Ano pong pila ito? Pila ito ng mga nagpapagamot. Marami na po silang nagkagagaling o napagaling. Kahit anong sakit, gagaling dito. Ganun ba? Oh, Gusto rin magpag-abot. Pipila rin ako. nako, kung kayong katipila, magkabukas ka pa, madaling araw magagamot. Kahit na. Basta hintayin ko na lang. Gusto kong gumaling ang sakit ko. Baka mahawaan tayo.
Mabuti naman at dumating ka na, Delia. Kumusta ang lakad mo? Anong sinabi ni Edward? Mami, may masamang balita. Nakakatakot na. Ha? Anong balita yan? Anong nakakatakot ang sinasabi mo? Mami, may kumakalat na kakaibang sakit. Marami na pong namatay. Kapag nahawaan ka ngayon, 24 oras ang itatagal lang ng buhay mo. Ganon katindi, Mami. Ha? Anong klaseng sakit yan, Iha? Ano? Parang simpleng ubo lang Pero wala na raw gamot. Kapag nahawaan ka, mamamatay ka na. Ha? Nakakatakot naman yan. Iha, umuubo ka na rin. Hindi kaya nahawaan ka na rin ng sinasabi mong sakit? Hindi ko alam, Mami. Hindi ko alam. Ay, delikado ito. Anong gagawin natin, Mami? Lumayo ka sa akin. Baka mahawaan mo ako. Mami, pati kayo, inuubo na rin. Hindi, nahawaan ko na kayo, Mami. Nahawaan mo ako kaagad. Kailangan mapagpagamot tayo kaagad. Halika, Iha. Pupunta tayo sa ospital. Kailangan magamot na tayo. Opo, Mami, sige. Ay, lumabas na kayo. At isugod natin ang ating sarili sa ospital. Huwag kayong mag-alala. Magagamot po kayong lahat. Hintayin lang natin magkalaman ng mga maliliit na kahon sa loob ng bahay na yan. Naubos na kasi ang mga laman Itay, ang dami talagang nagkakasakit. Marami nang namatay. Oo. Ay, kwento ng isang nagamot 4 na daw sa pamilya nila ang namatay. Ano ba naman dumating na pandemyang ito? Paano kung mahawaan tayo? Mamamatay rin tayo, Itay. Hindi na tayo mahahawaan, Tisoy, dahil nakainom na tayo ng gamot na galing sa loob ng bahay mo. Sana nga po, Itay. Kundi, Tisoy, ang inay mo, nandito rin pala. At nahawaan din ng sakit na ito. ha? Nasaan ang inay? Nasaan Mina? Ayun siya, parang naghihingalo na. Dahil kahapon pa pala siya nakapila. Ha? Inay, Itay, si Inay, buhatin natin. Inay, Inay, Diyos ko, pag pala kayo nahawaan. Kaya lang, wala na pong gamot. Hintayin ba nating magkalaman ang mga maliliit na kahon sa loob ng bahay? Anak, patawarin mo ako. Dahil naging malupit ako sa iyo. Lumaban kayo, Inay. Hintayin mong magkaroon ng gamot ang mga kahon. Gagaling kayo, Inay. Gagaling kayo. Patawarin mo ako, anak. Inay! 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 Sana hindi tayo mamusin ng gamot para gumaling na tayong lahat. Daming kapilap nang hindi ko na kayang tiisin. Mahina ng katawan ko. Huwag kang panghinaan ng Mami. Gagaling tayo. Makakakuha din tayo ng gamot sa bahay na yan. Ito, may nakuha na naman kami gamot sa mga maliliit na kahon. Pila muna. Ayusin ang pila para ayos lahat. Ayos ang pila. Pila, rito. Pila kayo. Salamat po. Maraming salamat. Mami,
Sila Mang Jose ang namamahala sa mga gamot. Oo, nakikita ko. Buti pa, lumapit na tayo sa bahay at tayo lang mismo ang kukuha ng gamot sa mga kahon. Dahil kung hihintayin pa natin, baka namatay na tayo, hindi ba tayo? Sige. Lalapit tayo sa bahay. Halika na, Mami. Aalalayan kita. Walang anuman po yon. Pasensya niyo na po itong dala namin regalo para sa inyo. Bilang pasasalamat. Pagkakaligtas nyo sa aming buhay. Salamat Hindi po kami ang nakapagpapagaling sa inyo, kundi ang mahiwagang bahay po. Tisoy, maraming nagbigay ng regalo sa atin. Kahit ilang taon ay hindi natin mauubos ang mga ito. Oo nga po eh. Hindi ako nagkamali sa desisyon kong ipagpalit ang traktora sa mga kahon itay. Oo, anak. Kagustuhan ng Diyos ang nangyari. Akala ko, may nabudol na ang traktora natin ng isang matanda. Yung pala ay hindi. Kaya mahiwaga ang matandang nakipagpalit sa iyo, anak. Itay, tignan nyo. Ah, Tignan nyo ang nasa tabi ng bahay ko. Tignan nyo. ha? Ba, ang traktora natin yan Yan nga. Ibinalik na ang traktora natin, anak. Itay, baka babawi na ng matanda ang bahay Ha? at ang mga kahon. Kung babawian na niya, wala tayong magagawa kundi magpasalamat na lang. Oo. Dahil natulungan niya tayo sa pandemyang ito. Ay, hindi ko babawiin ang bahay at mga kahon sa inyo. Ibinalik ko lang ang traktura ninyo dahil alam kong kailangan ninyo. Narinig niyo yun, Itay? Hindi raw babawiin ang bahay at mga kahon. Sa atin ang bahay, Itay. Ibinalik lang ang traktora natin. Delia, atin na ang mahiwagang bahay na to. Sino man ang lalapit dito, papatayin natin. Oo, Mami. Atin na ito. Kikita tayo sa mahiwagang bahay na ito. Dahil may kapangyarihan palang nakagagamot ng kahit anong klaseng sakit. Kaya, Mami, kuntakin natin lahat ang kakilala nating mayayaman na may malubhang sakit at hihingian natin sila ng 3/4 ng kanilang kayamanan kapalit ng paggaling ng kanilang malubhang sakit. Oo, iha. Lalong yayaman tayo. Yayaman tayo! Nagkakamali kayo, mga mag-inang gahaman. Sino kang matanda ka? Umalis ka dito! Baka ikaw ang unang papatayin namin! Lumayas ka! Lumayas ka, tanda! Malis ka na kung ayaw mong mapahamak. Ang mga katulad ninyong masasamang tao ay kailangan na mapabilang sa mga laman ng mga maliliit na kahon na yan. Ano nangyayari sa amin? Bakit parang lumiliit kami? Yan, lumiit na kayo. At ipapasok ko na kayo sa maliliit na kahon.
Lahat ng laman ng mga maliliit na kahon na yan ay katulad ninyo na mapang-api sa kapwa at parang makatulong kayo ay hintayin ninyong magiging gamot kayo. At kung marami nang nakainom sa mga gamot, ay maaari na kayong mawala sa sumpa na ibinigay ko sa inyo at mamubuhay uli kayo ng normal. Talagang hindi tumigil ang mag-inang ang kinit, ang mahiwagang bahay. Kaya pinarusahan na sila ng ingkat. Ginawa niyang maliliit ang mag-ina at inilagay sila sa maliliit na kahon. Nagsisisi na sila at nagmamakaawa. Pero huli na ang lahat dahil naisumpa na sila ng engkanto. Baga apo, gusto niyo bang magaya sa mag-ina? Kung ganoon, huwag sila gayahin para hindi kayo maisumpa ng engkanto na katulad nila. Bueno, baga apo, diyan nagtatapos ang aking kwento. Abaga, ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Ito ang Lola Sela ninyo, pansamantalang nagpapaalam sa laban. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifree Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.